Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin yung part 3 ng kidney failure. Sa last video, sinabi ko sa inyo na ayoko talaga mag-dialysis. Pero may isang taong pumilit sa akin na hindi ko inaasahan. Kahit kayo na hindi nyo talaga maaasahan na siya talaga yung magko-convince sa akin na mag-dialysis. Anyway, yun nga, naituloy ko na yung kwento. Um, Before kasi, nagpapacheck up yung mama ko way back 2010, 2011, mga ganyan. And nagpapacheck up siya sa neuro doctor sa Manila Doctors sa may Manila. Tapos sinasamahan ko siya pa nagpapacheck up. Siyempre kailangan ng kasama ni mama kasi si mama kasi ay na-mind stroke ng 2006. So may follow-up check-up sa neuro niya. Ang doktor na yon is si Doktora Collantes. Yan, hindi ko makakalimutan yung pangalan niya. Dahil siya po ang dahilan kung bakit po ako nag-dialysis. And siya rin po ang dahilan kung bakit ako nagpa-dialysis. Dahil that time, yung nagpapacheck up si mama, ang kala ng doktor ako yung may sakit. Kasi yung itsura ko talaga, sinabi ko sa inyo na putlang-putla. Bagsak na bagsak yung katawan ko. As in na parang kulang ako sa dugo. Na sobrang putla ko, bagsak yung katawan. Nakakala ng doktor ako talaga yung may sakit. Na sabi niya, oh anak mo to, parang may sakit yung anak mo. Tapos yun nga, nasabi ko nga na may problema ako sa kidney, na mataas yung creatinine ko. That time, after ko nasabi yon, after ng check-up ni mama, sinabi ng doktor na yon, si Dr. Collantes, na hindi kayo lalabas ng kwarto na to na hindi nagpapa-check up yung anak mo. Kasi ang feeling daw niya, kailangan ko na talaga mag-dialysis. Which is totoo naman na kailangan ko na talaga mag-dialysis. Pinatagal ko lang talaga kasi nga natatakot ako. Wala talaga akong idea about sa dialysis. Yun talaga yung sinabi ng doktor na hindi lalabas yung anak nyo or kayo na hindi kayo nagpapa-check up sa NIPRO. That time from Maddox, sabi niya, may kilala ako sa PGH, doon kayo magpa-check up, dumiretso kayo ng ER. Kasi once na pinalabas ko kayo dito, may tendency may mangyari sa anak nyo, sa akin nga po, na baka raw pwedeng ikamatay ko, baka daw na mawalan ako sa sarili, kasi nga talagang feeling niya, nalalason na yung dugo ko, dahil nga po sira na yung kidney ko. Talagang hindi talaga siya nagpaano na talagang kailangan ko talaga magpa-check up. Tapos ang sabi sa akin, diretso daw kami ng ER ng PGH. Malapit na naman yung PGH, di ba? Ang oras noon mga 6 PM, kaya gabing-gabi na. Then, yung pagpunta namin ng PGH, diretso kami ng ER, dun nga sobrang taas na ng creatinine ko. Kung hindi ako nagkakamali, umabot siya ng 1,200. So, mga 12 na yata or mga 10 na creatinine na yun. Tapos, na emergency dialysis nga po ako. Sinamahan ako ni mama. Kaya meron akong butas dito. Yan. Dito ako nag-dialysis sa leeg. Na ang sabi din sa akin ng doktor, kung hindi daw ako nadala agad, may tendency nga na himatayin ako or baka may mangyari pa sa akin masama. Kaya thankful ako sa doktor ni mama dahil pinilit niya ako mag-dialysis. Na kung hindi dahil sa kanya, baka may mangyari sa akin masama. At yun nga, na nag-dialysis na ako for, I think 4 hours din yun. Gabi yun 4 hours or 2 hours, hindi ako sigurado Tapos, ayun, nag-dialysis na ako sa PGH, tuloy-tuloy na yung dialysis ko. Ang dialysis ko is 3 times a week. Tapos, 4 hours per session. Kaya thankful ako sa doktor na yon. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na rin ako dito, di ba? Baka napabayaan ko na yung sarili ko. Sa next video, sasabihin ko naman sa inyo yung naging experience ko sa pagdadialysis. Anyway, nag-dialysis pala ako for 6 months. Dapat 4 months lang yon, naging 6 months. And then, sa dialysis ko, maraming nangyari sa akin. And may sasabihin ako sa inyong sikreto about sa pagdadialysis na hindi ko alam na pwede palang mangyari sa akin yun, na pwede pala akong maloko ng isang nurse.
Yun lang po, sa next video sasabihin ko sa inyo yon. Ingat po palagi and God bless sa ating lahat.